Mga kwento ni Felmo. Minuto lang ang pagitan ay bumalik na si Joram. Nasaan yung tao ito tapos napapangiti at sinabing tapos na daw. Hindi naman ako kaagad nakapagsalita. Hindi niya naramdaman yung kanina. Hanggang sa tumanguna ako noon at sinabi kong uuwi na ako. Paano yung lakad natin bukas? Tuloy ba tayo? Di bali na lang. Huwag na nating pag-aksayan ng panahon yun. Natutuwag ka ata eh. Ramdam ko malakas na pagtibok ng puso mo. Aswang ka naman di ba? Tapos sabi mo sa akin sa araw tayo gagala. Pumayag naman ako tapos ayaw-ayaw ka na. Sige na nga bukas. Kita na lang tayo doon malapit sa simbahan. Wag na lang pala. Klase ko pala bukas. Di sa hapon. Saglit lang tayo. Aantayin kita sa labas ng eskwelahan niyo tapos uwi tayo kaagad. Napapalunok ako ng laway. Mapapasubo talaga ako nito. Pumayag ako, sabi ko bukas ng hapon. Pero sa mga sandaling yon, ang nasa atensyon ko talaga ay yung napadaan kanina. May ganong aswang. Naiisipan kong sabihin ito sa lolo ko. Magtatanong ako sa kanya sa kung anong uri ba ito. Parang impacto eh. Si Joram tao lang naman. Pumangit lang lalo yung mukha niya. Humaba ng bagya mga kamay. Nagmamadali ako ng mga sandaling ito. Mabuti na lang at may ilaw papasok sa amin. Bawat gilid ng daan, sagingan at tubo. Tapos sa amin ay may mga niyog na marami. Malapit na ako nun eh. Nakikita ko na yung bahay namin. Pero biglang may lumitaw mula sa tubuhan. Humarang ito sa daan. Tinitigan ko at baka kung sino lang. Hanggang sa tumagilid ito at naglakad patawid na. Kawangis nung kanina. Yung sobrang itim na parang aso. Tumakbo ako ng mabilis nun. Naiisip ko na baka sinusundan ako nito. Maya-maya nakarating ako sa bahay. Sisigaw sana ako noon kaso naroroon si lolo sa may silong ng bahay noon. Nagrarata nito kahit gabing-gabi na. Na makita ko kalmado lang yon. Pero hindi na ako makakaligtas pa. Mapapagalitan talaga ako nito. Sana naman wag niyang lakasan ang boses niya at baka marinig nila nanay at tatay noon. Nung nasa tapat niya na ako ay pinaupo ako sa gilid niya. Pawisan ng lolo na animoy galing din sa takbuhan pero hindi naman humihingal. Ang init niya. Sobrang init na damang-dama ko. Medyo mainit naman si lolo lagi na para bang may lagnat parati pero ibang-iba ang init niya noon. Ano bang sabi ko ha? Paano na lang kung may nangyari sa'yo? Nakita kita. Nandun ka at kausap mo yung Joram. Paano niyo po nalaman hindi ko naman po kayo nakita doon? May isa pa. Dumaan ang pangit niya. Mas pangit po kay Joram. Humarang nga yun doon sa daanan ng papauwi na ako eh. Kaya ako nagtatatakbo. Parang sinusundan ako. Anong itsura? Parang taong aso basta ganun, napakaitim. Malamang gabunan yon. Saan mo nakita? Diyan, dumaan dyan? Opo. Sinundan ako. Natandaan ata ako nun eh. Doon ko pa siya nakita sa may kalsada tapos yun na, nasundan ako. Parang kalaban ni Joram yun ah. Sabi ko na eh, mamumroblema tayo dito dahil sa'yo. Alam mo bang napakalakas nun? Isa sa pinakadelikadong aswang ang gabunan. Walang sinong albularyo ang humahamak sa gabunan kasi nga hindi tinatabla ng mga orasyon. Matulog ka na. Hindi na ako nagsalita nun. Umakyat ako ng bahay. Naguguluhan ako. Hindi ko naman kasi nakita si lolo sa may kalsada. At kung naroroon ito ay dapat sasabihan ako ni Joram. Basta, may kung anong sumasagi sa isip ko na taliwas sa lahat. Hindi kaya aswang si lolo? Hindi kaya siya yon? Pero ang hirap pagtantuhin gawa ng imposible namang nakarating kaagad siya tapos nagraratan na. Alam kong napakabilis ng pagtakbo ko nun eh. Kung sakaling si lolo yun malamang makikita ko pa bago mag-anyong tao.
Sa madaling salita'y nababagabag ako. Lalo na't ang daming alam talaga ni Lolo. Kinabukasan ay pumasok ako ng eskwelahan. Parang lutang ako at wala sa sarili. Wala akong gana. Lahat ng atensyon ko ay nakatuon na sa mga aswang. Nang magtatanghali na ay nakita ko si Joram sa labas ng gate. Nakaupo sa may tambayan ng mga susundo sa mga estudyante. Kako kapag lunch break ay lalapit ako sa kanya. Napakaaga niya. Hindi naman ako umuwi kapag tanghali noon. Doon lang ako kumakain sa eskwelahang yon. Nasa may malapit ito doon sa simbahan. Lumapit ako noong break na. Tinanong ko kung bakit ang aga niya. Tumawa lang at sabi niya na aaliw daw siya sa akin. Sa kauna-unahang beses umano ay nagkaroon din siya ng kaibigan. Madalas kasi umano siyang mag-isa. Wala din siyang kasama sa bahay niya. Patay na ang mga magulang tapos sa mga kapatid niya ay may sariling pamilya noon. 2 silang aswang sa loob ng magkakapatid. Pero namatay ang isa. Hindi ko alam noon kung bakit naisipan ko na lamang na mag-cutting class. Wala din naman kasi akong gana. Huwag akong tutularan ha. Pagbubulakbol yon. Ang sabi ko kay Joram, puntahan na namin ang lugar. Mas maganda sa tanghali. Alam ko naman yon. Alam ko na ang tumatakbo sa isip mo. Ikaw ang bahala. Ikaw naman yung maaapektuhan, hindi ako eh. Lagot ka sa guro mo. Sabi ko'y sumakay kami sa medyo malayo. Ay naman sa kanya. Sasakay daw talaga kami noon kasi nga napakainit. Kulang pa naman umano siya ng tulog. Kahit aswang siya, ikatawang tao pa rin kapag may araw. Hindi pa nakakarating sa may ilog ay bumaba na kami noon. Tapos tinuro ni Joram kung saan yung pinatay na aswang. Naroroon malapit sa tulay. Binitay umano ito sa puno noon. Alam mo ba kung saan nakatira yung mga aswang na pumatay? Oo naman. Pero wag na tayong lumapit doon. Huwag din tayong lalampas din sa hangganan. Delikado na. Hanggang sa masid lang tayo. Pwede nga natin gawing teritoryo to eh. Hati tayo ha. Huwag na. May teritoryo naman ako. Ikaw na lang. Wala ka namang permanenteng teritoryo eh. Kung saan-saan ka na lang nakakarating. Siguro nakarating ka na din sa kabilang parte no? Oo, nakarating na ako doon. Kamuntikan ako mamatay. Sobrang kumpiyansa ko nun. Hindi pa nangyari yung may mga napatay na aswang kung sakali. Ako sana yung mauuna sa nasawi eh. Magpakatino ka kasi. Bakit hindi ka tumambay sa bahay namin? May trabaho ka ba? Wala. Palaboy kasi tingnan yung mukha mo eh. Mas palaboy ka sa akin. Kung makilala mo lang talaga ako, naku, magugulat ka na lang. Bakit, mayaman ka ba? Tanong ko. Pero hindi na ito sumabat. Bigla akong hinablot nito at dinala sa may liblib nun. Nakita daw kami ng isa sa mga aswang. Langhiyang yan. Pati ba dito sa tawid ng ilog, teritoryo nila? Nakita mo, di ba? Kahit hindi ko nakita, sinabi kong nakita ko. Kako hindi naman galit. Kalmado lang naman. Nararamdaman ko. Anong kalmado? Galit eh. Tindi naman. Lawak pala ng teritoryo nila. Wala naman akong nararamdamang palatandaan dito. Baka inaakaw lang nila. Dapat pala hindi na lang tayo nagtungo dito eh. Ikaw kasi nakita na tayo at naka-uniforme ka pa. Lagot talaga. Mahirap kapag namarkahan tayo. Sana naman walang karunungan yung aswang na yon. OA mo. May araw oh. Wala namang gagawin yan. Sa ngayon wala. Mamaya meron. Tara, umuwi na lang tayo. Hindi na lang ako nagsalita nun. Naglakad kami pabalik pero hindi sa kalsada. Sa may kakahuyan. Nauuna sa akin si Joram. Sabi nito ay maghiwalay daw kami. Para sakaling may marka daw kami noon ay malito ang aswang. Sa isip ko, ayoko sa mungkahi niya pero anong magagawa ko? Humiwalay siya ng landas. Napapamura ako nun. Naka-uniforme ako, pawis na pawis tapos hindi na napapakali. Hanggang sa tumakbo na ako. Patungo sa may kalsada. Pero ganoon na lamang ang pagkaudlot noon kasi nga may babaeng nakaharang sa landas ko noon. Nakatayo. Nakatitig ng masama.
Tingin ko ay nasa edad mahigit 20 taong gulang. Hindi ako nagpatinag hanggang sa dahan-dahan itong lumapit sa akin at sinabing, saan daw ako pupunta? Ano umanong balak naming gawin? Dadayo-dayo kami tapos tatakbo naman pala. Hindi ako nagsalita. Nakikipagtitigan lamang ako dito. Tinulak ako nito bigla. Dahilan namang natumba ako noon. Pagkatapos lamang nito ay tumawa ang babae at sabi, hindi naman daw ako aswang. Amoy aswang lang pero hindi. Inakala niya pa naman umano na napakalakas kasi nga, gabunan daw ang amoy ko. Amoy kilikili noon. Dito na ako naiyak. Sabi ko isinama lang ako nung isa. Hindi ko naman alam na may aswang pala dito sa lugar. Ang sabi ng babae ay kilala niya umano yon. Patay na daw dapat yon. Sinubukan daw noong mga aswang sa teritoryo nila pero nakatakas pa. Sabi ng babae ano daw ba ang gagawin niya sa akin? Wala naman umanong ibang makakakita. Iniwan na daw ako. Magiging hapunan na lang umano ako mamayang gabi noon. Huwag naman ate, maawa ka sa akin. Matapos kong makapagsalita ay dinaganan ako nito. Hinawakan ng 2 kamay ko. Nagmamakaawa ako noon pero tumatawa lamang ito. Hanggang sa bigla na lamang gumulong ito at may humila sa akin noon. Si Joram. Kinarga ko nito. Tapos tumakbo at hindi ko na alam kung saan kami patungo. Kasi nga nakikita ko ay kalangitan at ang ibabaw lang naman ng mga puno noon eh. Hilong-hilo ako. Napakalakas ni Joram. Hanggang sa nilapag ako nito tapos pinagalitan ako ng gusto. Bakit hindi daw ako tumakas? Bakit hinayaan kong lumapit? Malamang umano'y namarkahan na ako noon. Sandali nga, aswang ka ba talaga? Lupay-pay ka oh. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Hindi ka aswang no? Pasensya na, ang totoo hindi. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga kayo. Si Lolo din kasi nagsabi sa akin na aswang ka daw. Nung nasa may tapat ka ng bahay nung buntis pa. Kulang ako sa paniniwala nun. Gusto ko lang malaman kung totoo ba kayo. Kinutusan ako ni Joram. Galit na galit ito habang ako naman nung hingi ng tawad. Kulang na lamang ay umiyak ako sa harapan niya. Kala ko nga papatayin ako pero loko ka talaga. Tumayo ka nga dyan, Sus Marianimo dong. Kung hindi kita naabutan kanina, patay ka na. Nag-aalangan pa yun sa'yo pero nung malaman niya mahina ka naisip niyang tao ka lang. Lakas mo makalin lang, hindi ka takot. Pati ako nalansi mo Ligtas tayo dito. Hindi na susunod yun pero mamayang gabi yari talaga tayo. Lalo ka na. Kulit mo. Pasensya na nga Ang ingay mo naman. Baho pa ng bibig mo. Pero yung babae ba sabi niya sa akin amoy gabunan daw ako. Wika ko noon. Itong mga sinabi sa akin ni Joram ay labis ko talagang ikinawindang. Ito na yung malaking twist na inaasahan niyo sa kwento, Sir Seth. Gabunan yung lolo mo? Madalas kaming magkita nun pero hindi ko siya ramdam Magaling yun. Nakita ko na siya isang beses pero mabilis ding naglaho. Natatakot ako dun. Malamang minamarkahan ka ng lolo mo kaya nangamoy gabunan ka. At yung babae kanina, gabunan din yun kaya alam niya yung lahat. Lolo mo lang pala yung aswang. Siguro pinagkakatuwaan ka nun Pero protektado ka niya Kaya kumpiyansya siya sa'yo. Napakagaling ng lolo mo, nanggagaya ng tinig. Napatulala ako. Naglalakbay ang diwa ko sa maraming katanungan. Yung nakita kong parang aso, walang iba kundi si lolo yon. Malinaw na malinaw sa akin ang lahat. Tugmang-tugma sa mga sinasabi ni Joram. Magaling ngang manggaya ng tinig ng aswang si lolo. Sabi ko kay Joram, hindi ko alam na aswang ang lolo ko. Iniisip ko na isa lang itong albularyo gawa ng marami siyang alam sa aswang. Siya pala yung napadaan kagabi. Tapos siya din yung bumagad sa akin. Walang niya talaga yung matandang to. Kaya pala lagi niyang alam kung saan ako nagtutungo. Pero ngayon ba alam kaya niya? Malay ko ba? Nasa eskwelahan ka Maliban na lang kung nasa bahay.
Walang iya ka, Javier. Sumunod ka sa akin. Doon muna tayo sa bahay. Paniguradong magpapakita ang lolo mo doon. Kala ko talaga alam mo. Dami mo din kasing alam sa aswang. Ang galing mong dumiskarte. Kay lolo lang din naman galing yung nalalaman ko eh. Sinita niya ako nung napagkamalan mo akong aswang. Ayaw niya na akong palapitin sa'yo at baka malaman mo yung lahat. Baka daw patayin mo ako. Naglalakad na kami ng mga panahon na ito. Patungo siguro ito sa kanila. Gawa ng napakasukal ng lugar. Kung nung una, kung nalaman ko kaagad tao ka pinatay na kita. Pero ngayon kaibigan na kita Responsibilidad na rin kita. Angas mo pang magsalita. Sige na, tumahimik ka na dyan. Lakad na lang. Napakasukal dito. Wala bang magandang daan? Di ba nga nagpapanggap na aswang ka? Pakatawanan mo na. Huwag kang magreklamo. Malayo pa yung sa amin. Sumunod ka dito, wag dyan. Baka mabati ka pa ng tikbalang sa may punong yan. Bandang 5:00 ay nakarating kami sa kanila. Nasa Hilaga. Mga 2 kilometro ang layo nito mula sa amin. Gulat na gulat ako. Malaki ang bahay nitong si Joram. Magandang bahay yon. 2 palapag at ang ganda ng beranda. Napapalibutan pa ito ng bermuda. Maraming orkidyas. Napatulala ako. Hindi ako makapaniwala na ganun pala si Joram. Mayaman. Pero yung sinasabi niyang siya lang mag-isa ay hindi totoo kasi may kasama siya. Mga katiwala at 2 pa yon. Isipin niyo dugyuting aswang kung titignan kasi nga nang-aaswang sa hamak na baryo pero may kaya pala. Alam din ng mga katiwala na aswang siya. Para mag-asawa pa nga ito. Mga may edad na. Etong lalaki ay nakatitig sa akin tapos sinabing pagkain ba umano ako noon. Hindi. Walang kakain dyan. Pangit yan. Mamayang gabi walang bintanang nakabukas. Umuwi muna kayo sa inyo. Huwag muna dito. May problema ako. Ito kasi nagpanggap na aswang ngayon napapasubo na tuloy doon sa aswang na nananalasa sa may malapit sa Cadiz. Naayos na ba sa'yo, Joram, kung kayo lang dito? May baril naman ako, baka makatulong ako. Huwag namang David. May karamay naman ako, baka mamaya dadating yon. Ikaw ang bahala. Pero kapag kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako. Elena, simulan mo ng isara mga bintana sa itaas, maggagabi na. Binigyan ko na ng pangalan ng mga katiwalang Mang David at Aling Elena. Sumalangit na mga kaluluwa nila dahil wala na yung mga ito sa kasalukuyan. Nagmamadali ang mga ito. Matapos ng gawain ay umuwi na. Ako noon nagtataka. Ano itong mga sinasabi ni Joram na kesyo may karamay daw siya? Hindi naman ako nagtanong. Nasa biranda ako noon. Nahihiya akong pumasok gawa ng ang dumi ko. Putikan ng sapatos ko. Umabot na sa may likod ko ang putik. Nag-aalala ako gawa ng hinahanap ako ng mga magulang ko. Lalo't sa mga puntong yun ay dapat nasa bahay na ako. Sinabi ko kay Joram na baka pwedeng ihatid niya na lang ako noon. Hindi pwede. Madadama yung mga magulang mo. Dito mas ligtas. Yung bahay niyo kapag sinugod yun ng aswang, hindi mahihirapan sila doon. Sino ba yung sinasabi mong karamay mo? Hindi naman pwedeng ako, di ba? Siyempre yung lolo mo, dadating yun. Alam na nun na nandito ka. Markado niya yung bahay na to. Baka nga nandyan na yan sa tabi-tabi, nagmamasid lang Pumasok ka dito sa loob. Pag nangyari sa'yo, manahiya ka pa. Makapal naman mukha mo. Marumi ako Maligo ka dun Diretso ka dun sa banyo. May mga damit dyan. Nakasabit sa may sinampay. May sando at salawal ko, isuot mo. Hindi ako naligo. Nagugas lang ako ng paa. Inalis ko ang putik sa katawan ko. Sinuot ko ang damit niyang nakasampay sa may ibabaw ng banyo. Pagkalabas ko ay nakabungad na si Lolo sa beranda. Nakatitig ito sa akin at galit na galit. Sinalubong ito ni Joram. Sinabi niyang pansamantala ay doon muna daw ako kasi nga delikado. Sabi ko naman sa'yo, Javier, na itigil mo na yung pagsunod mo sa kanya. Tigas ng ulo mo. Bakit nga ba? Anong problema? Inaya ako nitong apo mo na gumala dun sa hangganan
Nung una tumanggi ako. Nag-abiso ako sa kanya na bawal kasi nga delikado. Gusto niya daw Nagpanggap na aswang. Ako naman to walang alam Sumang-ayon na lang ako. Kasalanan ko to. Dapat pala hindi ko na lang inudyokan ng apo ko na tuklasin yung aswang. Hindi naman naniniwala yun nung una Ilan ba yung kalaban? Ito pa yung nababalitang pumatay sa 3 aswang. Yun na nga po. Ako nga kamuntikan ng madali din nila Hindi ko kasi kinakaya minsan yung sumpong ko. Kung saan-saan na lang ako napapadpad pero hindi po ako pumapatay ng tao. Alam ko yan. Nakasubaybay ako sa'yo. Ngayon ko palang nalaman na nakikitungo ka sa tao na hindi mo gaanong kilala. Mabuti at hindi mo pinatay to. Dapat sinakal mo para matigil ang katigasan ng ulo nitong batang ito. Sana ginawa ko yun pero napalapit na yung loob ko sa kanya. Pwede po bang makahingi ng tulong? Dito muna po kayo. Natural. Dito lang talaga ako kahit pa hindi mo sabihin yan. Gabunan ata yung nasa hangganan Amoy gabunan itong apo ko na markahan. Kauri niyo po siguro. Kapwa kayo nagmarka dito kay Javier. Hoy, ano na? Bakit ang tahimik mo? Kanina ang ingay mo tapos ngayon narito na yung lolo mo, tahimik ka na. Apo, aswang talaga ako. Alam to ng mga magulang mo. Inaasam ko na may magmana sa dugo ko pero wala man lang sa inyo ang nagmana sa akin. Kala ko nga ikaw pero wala. Alam ko na lo, sinabi naman sa akin ni Joram. Kaya palang dami mong alam lo, tsaka nakita na kita. Ikaw pala yung mabilis na bumagat sa akin. Sabi naman sa akin ni Lolo, dati ko pa daw siya nakita sa anyong aswang pero hindi lang nagiging malinaw gawa ng hindi daw ako tumititig ng maigi sa kanya. Siya umano yung asong itim na inakala kong irong buang sa silong ng bahay. Yung irong buang, Sir Seth. Asong baliw. Nagpakita na rin si Lolo ng kakaibang abilidad. Maraming beses na pero hindi daw ako nakahalata. Ultimong sa figura. Mga pahapyaw ng figura. Yung kuko niyang itim. Yung nagbibitak niyang labi. Minsan ay naglalaway din si Lolo tapos natatakot sa kanya mga aso. Maging ang mga pusa takot kay Lolo. Hindi ba daw ako nakahalata nung nagpakain daw ako ng mga alagang kambing nun? Nagpulasan ang mga kambing nang dumating siya. Ultimong alagang baka ay takot. Aswang daw siya. Mainit din siya lagi na parang kinukumbulsyo pero malusog ang kanyang katawan. Yan ang isang katulad ko, Apo. Iba naman itong si Joram. Tik-tik to parang vampira na may mahabang dila kapag nasaan yung aswang. Ako hindi mapapansin na malalaki ang itim sa mga mata. Sa labi lang na namumula yun ako at ang init ng katawan ko. O nga no, ganun ka nga lo. Malay ko bang aswang ka hindi mo naman sinasabi. Basta para ka lang baliw tsaka takot sa tubig. Takot naman talaga sa tubig ang gabunan. Pero nakakayanan ko naman. Nakakayanan din yan ng iba. Malalaman kasing aswang kapag nabasa uusok ang katawan. Hindi naman napapaso, basta uusok lang kasi nga mainit talaga kami. Malino naman siguro ang mga narinig niyo, Sir Seth, di ba? Ganyan ang gabunan. May ilang tama si Roberto kung nakikinig kayo sa kwento niya. Hindi lang nabanggit sa kwento niya na natatakot ang mga hayop sa gabunan. Kung sakaling makakita kayo ng tao na kapag lumapit sa kumpol ng hayop na maaamo at nagpulasan ng mga yon, malaki ang posibilidad na aswang yon. Kapag nakatabi kayo ng tao na wala namang sakit, pero napakainit aswang yan. At kapag nakakita kayo ng tao na nabasa sa ulan at umuusok nun, aswang yan. Aswang na katulad ng lolo ko na gabunan. Maiba nga tayo, Manong. Ano bang gagawin natin? Ikaw po yung magdikta. Ikaw naman ang mas malakas. Ako nang bahala. Huwag lang kayong lalabas. Sa oras na malaman nila na sakop ko kayo, marahil magbibigay respeto. Pero kapag hindi, masusubukan nila ang purong gabunan. Magkamantayan man pero hindi ako magpapalupig sa kanila. Napuno ako ng pagkawindang nun. Ibang-iba na. Hindi na yun yung mundong ginagalawan ko. Kung sa bagay ay pinasok ko din naman ito pero hindi ko talaga inaasahan ang lahat.
maging ang pagiging aswang ni Lolo. Windang ako nun. Lalo na ang pagiging marangya nitong si Joram. Hindi naman kasi makikita sa itsura, tsaka yung una ko itong nakita ay nakapaalang dugyutin. Kung ihahanay natin siya sa tao ay masasabi kong napakapayak niya. Hindi maarte, hindi mayabang. Totoong tao. Tsaka pala kaibigan. Sa loob lang ako ng bahay. Si Joram sa biranda. Habang si Lolo ay naroroon sa may bulwagan. Mga ilang oras na yon ay wala namang dumadating pero nakikita ko sa mukha ni Joram na nag-aalala. Panay tingin pa ito sa akin sabay tango. Naiintindihan ko ang pahiwatig niya. Pinapanatag ako nito. Magpaganon pa man ay kinakabahan pa rin ako. Ang tahimik pa ng bahay. Though may ilang mga tirahan naman doon pero gabing-gabi na. Hanggang sa nawala ang Lolo tapos pumasok si Joram sa loob at sinarang pintuan. Nandyan na. Nandyan na yung mga kalaban sa likod. Malamang kinakausap ng Lolo mo. Ano mang mangyari ngayon, bumaba ka dun sa may bandang dulo Nakita mo yung nasa ilalim ng hagdan, di ba? May underground dyan tapos pulido yung pinto. Basement na dyan. Pumasok ka at ikandado mo Teka, para ka namang namamaalam Mamamatay ka na ba? Bakit hindi na lang tayo dalawa? Tutulungan ko yung Lolo mo. Matapos na makapagsalita nitong si Joram, sa harap ko mismo yung nag-anyong aswang. Parang alikabok na sumabog sa ere. Tapos ayun, pangit na. Lumundag ito at doon sa may itaas dumaan. Nagbukas lamang siya ng isang bintana. Malakas na kumalampag ito at diretso palak. Siyempre natulad lang na mataranta ako. Nagtungo ako sa may kusina. May mga kung anong bagay doon na makikita ang likod. Nakita ko si Lolo. Kaharap niya ang tatlong nilalang. Bali tao pa sila. 2 lalaki at 1 babae. At itong babaeng ito, yun na ang kamuntikang makadali sa akin noon. Nagtititigan lamang sila. Hanggang sa bigla na lang may bumagsak sa kiliran. Napapitlag ako. Si Joram lang pala ito. Nasa 2 dipang layo nila Lolo. Takot na halong pananabik ang nararamdaman ko. Ito na yung mga sandaling makikita ko si Lolo na mag-aanyong aswang. Nasa tao pa kasi ito maging yung 3 nun. Walang hiya. Ang kakapal na mukha nyo. Ganun na ba kayo kalakas? Yung masyadong mapusok madaling madisgrasya. Hindi ko na siguro ipapakilala ang sarili ko sa inyo. Ramdam nyo ako Ano mang gagawin nyo dito na hindi ko magugustuhan mapuputol ang pamamayagpag nyo. Kung sa bagay, dapat din namang putulin gawa ng mga abusado kayo. Kumikitil kayo ng kapwa aswang. Ang aswang na kinitil nyo, yun pang matitino na napapagala lang sa lugar nyo. Wala kaming sadya sa'yo. Ang sadya namin yung nanghamak sa teritoryo namin. Isang bata at itong isang to. Apo ko yung bata. Ito naman ay kaibigan ko. Wala silang ginagawang masama. Gumagala lang. Tsaka sandali nga. Sa timog naman kayo Bakit nakatawid ang teritoryo nyo sa amin banda? Umalis kayo at limitahan ang teritoryo nyo. Kapag hindi magkakamatayan tayo dito. Ang mahirap lang hindi ako madaling mapatay kaya ang sinasabi kong magkakamatayan, kayo yon. Matapos magsalita ni Lolo ay hindi ko inaasahan na sa mga puntong yun ay nagbabago na pala ang postura niya. Kumuba at naging tuwid ang katawan. Umitim ang balat. Hinubad ni Lolo ang suot niyang damit. Dito na sumabog ang napakapangit na nilalang. Yun din ang nakita ko mismo noon. Nagulat itong 3 na para bang nabahag ng makita na ganun si Lolo. Napaatras. Nagpulasan bigla. Nagudyat ng tango si Lolo kay Joram tapos sinundan nila yon. Tingin ko hahabulin nila Bad trip ako noon. Hindi ko nakita ang nangyari. Madaling araw ay bumalik sila. Dala ang balitang
Patay umano ang dalawang aswang kasama yung babae. Nakatakas ang isa at hindi nila naabutan. Ibinalik ni Lolo ang suot niyang damit. Tingin ko'y iniwan lamang niyang damit niya sa tubuhan nung makita ko siya na parang binagat ako. Tama lang pala na nagkakilala kami ni Javier. Magkakaroon pala tayo ng ugnayan, Manong Sartil. Ikaw lang pala yung sagot sa pananalasa ng mga yun. Alam mo, Joram, noon pa talaga kilala na kitang mabait. Tinatakot lang kita. Kumpiyansa nga ako sa apo ko na makalapit sa'yo eh. Ang problema nga lang kapag hindi ko nabantayan kasi baka patayin mo tong apo ko. Naging magkaibigan pala kayo. Loko kasi tong batang to eh. Ginawa pa akong utu-uto pero di bali na po. Gusto ko naman yun kasi nga natutuwa talaga ako sa kanya. Oh, Javier, bakit ang tahimik mo? Hindi ako nakapagsalita. Gumaan ang loob ko. Nagtuloy-tuloy ang pagkakaibigan namin ni Joram. Ang dami kong nalaman partikular sa aswang. Parang gusto ko na ding maging ganun. Maabilidad kasi. Si Joram kapag napapansin kong kinakagat nito ang labi tapos nagtutubig ang labi nito, sinusumpong. May mga pagkakataon na mga mata niya normal pero kapag sumpong nag-iiba talaga. Ultimong may araw, nag-iiba rin. Kay Lolo wala natural. Pero napapansin ko na noon ang kaibahan dito sa normal na tao. Kapag napapadaan sa isang lugar ay tumatahol ang mga aso. Tapos kapag tinititigan ni Lolo, nagpupulasan. Sa ngayon buhay pa si Lolo. May asawa at anak ako. Sa Bacolod nakatira. Dinadalaw ako ni Joram minsan. Tinulungan kami ni Joram noon. Siya na po yung umangkat ng mga ratan kaya hindi kami nahirapan sa paghanap ng kliyente. Labas-pasok lang ako sa bahay niya noon. Parang ang ako pa yung eredero tapos itong mga katiwala makukulit. Nagpapanggap na aswang. Hindi nila alam bulok na yung trip yun. Kasi nga dati din ako nagpapanggap Hindi ko alam Sir Seth na yung dating hindi ko pinaniniwalaan na bagay. Totoo pala. Lalo pat nalaman ko na mismong ang sarili kong lolo ay isang aswang.